Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Mag-beauty pa rin. Ang magandang buhay ay palaging ipinapahayag sa atin ng Diyos. Sapagkat walang ibang hinahangad ang Panginoon, kundi ang Kanyang kalooban magbibigay sa atin ng kagandahan ng buhay. Kaya, sa Kanyang patuloy na ministriya, hindi lang pangaral ang ginawa ni Kristo, kundi ipinakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Yung pagpapagaling, yung pagpapakain, yung pagtugon sa pangangailangan ng isang tao. Kaya, sa pagpapahayag ng ating Panginoon, sinasabi niya ngayon na tumindig tayo sapagkat tayo'y mapalad. Bagamat mahirap ang buhay, at ito yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon, mahirap ang buhay. Ngunit, mapalad tayo sapagkat mayroon tayong Diyos na kayang tugunan yung ating pangangailangan. Hindi maganda ang takbo ng buhay, ngunit mapalad tayo sapagkat mayroon tayong Diyos na sasamahan tayo, gagabayan tayo upang magkaroon tayo ng kalakasan. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon, the more na mas magulo yung buhay, the more na mas nararamdaman natin na mayroong kulang sa buhay natin, the more na dapat tayong lumapit at manampalataya. Sapagkat kung nakikita ng Diyos na buo ang ating tiwala sa Kanya at pananalig, hindi tayo pababayaan sa isang sitwasyon hindi natin gusto. Amen. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, kayong mga nalulungkot, magdala kayo. Sapagkat kayong nalulungkot na mayroong pananampalataya, pasasayahin kayo ng Panginoon. Kayong mga patuloy na nagugutom, ngunit mayroong pananalig sa Diyos, magdala kayo, sapagkat bubusugin kayo ng Panginoon. Kayong may mga problema at pinagdaanan sa buhay, na mayroon pa rin pananampalataya sa Diyos, huwag na huwag kayong mag-alala, sapagkat sa inyo ang panig ng Panginoon. Kayong mga inaapi, kayong mga sinasaktan, na mayroong pananampalataya at pananalig sa Diyos, sabi ng ating Panginoon, lumukso kayo sa tuwa. Sapagkat kung nangyayari sa inyo ang mga bagay na ito, patuloy kayong palalakasin ang pagpalain ng Diyos. Mga kapatid, sa kabila ng hindi magandang nangyayari, sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin, kung tayo'y patuloy na may pananalig, patuloy na ibubuhos ng Diyos ang Kanyang awa, ang Kanyang biyaya, upang siyang magpapalakas sa atin, sa ating patuloy na pananampalataya sa Kanya. At higit sa lahat, ang ipinahayag sa atin ng Diyos ay ang paggawa ng mabuti sa kabila ng kahirapan. Ang paggawa ng matuwid sa kabila ng kakulangan sa buhay. Sa kabila ng pang-aapi, sa kabila ng pananakit, kung ikaw ay patuloy pa rin nagmamahal at nagpapakita ng kabutihan, ito yung sabi ng Diyos, kakampi mo siya. Amen. Kaysa sinasabi ng ating Panginoon, na naghanap ka sa buhay, ngunit ang iyong kasaganaan ay galing naman sa kasamaan. Natutuwa ka, so ngunit ang iyong kagalakan ay nanggagaling naman sa pag-aapi, at natutuwa ka dahil mayroong napahamak. Anong sabi ng ating Panginoon Kristo?
sa aba ninyo nakaramdam ng tuwa, ngunit ito'y katuwaan na mayroon naman na akting at kasapatan. Sapagkat ganun din ang ginawa ng inyong mga ninuno sa mga bulaang propeta. Nagpapakita ng kagalakan, ngunit hindi kagalakan mula sa kabutihan. Kabusugan hindi nagmumula sa kabutihan. Kayamanan hindi nagmumula sa katapatan. Kaya yung mga nagiging masagana na nagmumula sa kasamaan, ang sabi ng ating Panginoon, parusahan ang kanyang kakaharapin. Kaya mga kapatid, sa pagpapahayag na ito, muling ipinaalala sa atin ng Diyos na patuloy tayong kumapit sa Kanya. Patuloy tayong sumunod sa Kanya at higit sa lahat, patuloy na ipahayag natin ang ating pananampalataya sapagkat kung hindi man ngayon tumugon ang Diyos, ang pangako ng ating Panginoon, darating ang araw na ikaw naman ang hingiti. Sapagkat sinagot na ng Diyos ang iyong mga panalangin. Amen. Kung ikaw man ay nagugutom ngayon at patuloy na naglilingkod sa Kanya at hindi bumibitaw sa iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong patuloy na panambahan, ang sabi ng Diyos, kung hindi pa man dumating at ang tugon sa iyong mga panalangin at mga ipinagdarasal, pero siguradong darating ang panahon na ikaw ay iyak, hindi dahil sa sama ng loob, kundi sa kagalakan sapagkat tinugunan ng Diyos ang lahat ng iyong mga kahilingan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, mamalag kayo, kayong mga nahihirapan, ngunit patuloy na lang palataya. Mapalad kayo, kayong mga naghihikaw sa buhay, ngunit patuloy na lang palataya sa Diyos. At naniniwalang bibigyan ng Panginoon ng kaginhawaan ng buhay sapagkat yun ay matutupad. Maliwanag po yung ipinahayag sa atin kayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong mapagod. Huwag tayong sumuko sa ating pananampalataya. Mapalad kayo, sabi ng ating Panginoon. Kayong mga nagtitimpi. Kayong patuloy na nagpapatawad sa kabila ng mga pananakit. Kayong patuloy na nananatiling mabuti kahit sa kasamaang ginagawa ng ibang tao para sa inyo. Sapagkat darating ang araw na pagpapalain kayo ng Diyos upang ang mga taong umalimos at umapi sa inyo, makikita nila kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na inyong sinasamba at pinanampalatayaan. At ipapakita ng Diyos sa mga taong nananakit at nangaapi sa inyo ang biyayang hindi makakamtan ng mga taong nananakit. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, patuloy natin isabuhay ang pananampalataya na mayroon tayo. Patuloy natin isipagan ang paglilingkod para sa Kanya. Patuloy natin ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos sapagkat hindi bulag ang Panginoon. Hindi bingi ang Diyos upang marinig ang ating pananalangin. At hindi mahina ang Diyos. Kaya nga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon, pumaroon sila upang makinig sa Kanya at mapapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinapagaling din niya ang mga pinaghihirapan ng masamang espiritu. At gayon ang pagpapahayag ng ating Panginoon. Nagpapagaling siya. Nagpapalaya siya sa kasamaan. At patuloy siyang nagpapahayag sa kanyang magsasalita upang maging kalakasan sa sinuman ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung dapat nating panghawakan sa Diyos. Ito yung dapat nating paniwalaan. At ito ang dapat nating sampalatayanan sa Kanya. Hanggang sa makamit natin ang mga hinihingi
kapatid, mabuti ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya. Mabuti ang Diyos sapagkat patuloy siyang nagkakaloob ng biyaya para sa atin. Mabuti ang Diyos sapagkat patuloy niyang ibinibigay ang kanyang kapangyarihan at pagpapala upang ang lahat ay makaranas ng kaginhawaan at kasaganaan ng buhay. Kaya sa pahayag ng Panginoon, patuloy niyang ipinapahayag na sa kabila ng mga pangit na nangyayari, mapalad pa rin ang tao may pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaysa na namumuhay sa sagana, ngunit walang pananampalataya at pananalig sa kanyang puso. Kahit gaano man kasakit yung ating nararamdaman sa araw-araw, mapalad pa rin tayo kung mayroon tayong pananampalataya. Kaysa sa taong malusog, ngunit walang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa huling araw, magiging kapanalig mo ang Diyos sa biyayang kanyang kaloob. Amen. Kaya patuloy lang tayo magtiwala. Kahit malabo ang pag-asa, patuloy tayo manalig. Sapagkat walang hindi mapangyayari ulit. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa unang kabanata, talagang 13. Kaya mga kapatid, piliin natin maging mabuti sa kahit anumang buhay. Piliin natin maging matuwid sa kahit anumang sitwasyon sa buhay. At higit sa lahat, piliin natin magmahal kahit mayroon mga taong nananakit. Kapagkat ito nga ang sabi ng Diyos, tumalun kayo sa galat. Kung magagawa mo magmahal balik kahit mayroon sa iyo nananakit. Tumalun ka sa galat kung nagagawa mo pa rin maging mabuting tao sa kabila ng maraming naninira sa iyo. Tumalun ka sa galat kung mayroon kang pananampalataya sa kabila ng kawalan sa buhay. Sapagkat darating ang panahon at ito'y ipinangako na matatamtan mo ang kanyang pag-ibig na siyang magdadala ng kasaganaan at tagumpay sa buhay. Kaya patuloy lang tayong manalig, patuloy lang tayong magtiwala, at higit sa lahat, patuloy lang tayong manampalataya sa kabila ng mga hindi magagandang nangyayari. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa sumasampalataya. Tayo lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga kapangyarihan. Nalulikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, Bukod na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos, Buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Kiniyak hindi nalikha ay sa pagka-Diyos na Ama. Sa pamamagitan niya ay nagmahangalan, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, inaaw siya buhat sa langit. sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, Ay pinanganak siya ni Gayong Maria naging tao. Ipinako sa krus sa langalang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay ang nilibig, at muling nabuhay sa ikalawang araw sa katuparan ng mga kasulatan. umakyat siya sa langit at nalulok sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati, upang makuha ng mabuhay at mapatay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhatin kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Manalig tayo sa Iglesyang isa, banal at katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang bigas sa pagpatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan.
Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Hesus Kristo at para sa lahat ng tao sa kanilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon sa bawat pagtatapos ng panalangin ay, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay natin sa iyong mga Diyos na pamahalan. Manalangin tayo. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na Iglesia Pilipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit, ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na si Joel Corrales na aming obispo Maximo, si Arnold Damaya na aming obispo de Chisano, at si Reverend Father Eugene Simumala na aming pari, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patnubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong mga langit na biyaya, lalong-lalo na sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Brian Labosta, Alrich Jan Sarmiento, Jovenil Aranilla, Francis Sales at Alex Rian Salas. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at mas sunuring puso, at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo, lalong-lalo na sina Silverio Ricanya at Narcisa Frias. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila'y makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin. Alang-alang sa kanya na laging nabubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas sa Jesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat.